Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang kissing scene ngayon sa isang pelikulang Pilipino ay typical na lamang at hindi na masyadong pinag-uusapan kagaya noon. Sa katunayan, bukod sa mga kissing scene, sa kasalukuyan ay lantaran na ding naghuhubad ang mga artista sa harap ng kamera para lamang mas ma-portray nila ang kanilang karakter na ginagampanan sa isang pelikula o palabas. Pero alam nyo ba na noong unang panahon, ang suot ng ating mga kadalagahang birhen ay mga barot saya na halos nakatakip hanggang talampakan. Sabi pa nga ng ilang matatanda noon, sa oras umano na mahawakan mo ang kamay ng isang dalaga ay dapat mo na itong pakasalan. E paano pa kaya kung mahalikan mo pa ito? Kagaya na lamang ng paghalik sa isang artistang Pinay noon sa Pilipinas, na sa kabila ng umiiral na konserbatibong kultura ng mga Espanyol na sumakop sa atin, lakas loob silang gumawa ng kissing scene sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang artistang aking tinutukoy ay walang iba kundi si Elizabeth Cooper. Kung nabasa nyo pa siya sa mga aklat ng kasaysayan o nakita sa internet ang kanyang talambuhay, siya lang naman ang pinakaunang Pinay na nakipaghalikan ng labi sa harap ng kamera noon. Ang kanyang tunay na pangalan ay Isabel Rosario Cooper, isa sa mga pinaka-kontrobersyal na celebrity sa Pilipinas noong kasagsagan pa lamang ng silent film. Naging makasaysayan ang halik na ito dahil ito ang pinakauna sa kasaysayan ng Pilipinas. Nangyari ang lips-to-lips na halikan sa pelikulang pinagbidahan noon ni Cooper, Ang Tatlong Hambog, noon pang taong 1926 na kung saan ang kanyang nakahalikan ay si Luis Tuason, kapwa niya artista na isa ding car racer. Naging kontrobersyal ito hindi na lamang dahil hindi pa naman ganoon kabukas ang mga tao sa ganitong usapin pagdating sa napapanood na pelikula, kundi 12 taong gulang pa lamang noon si Elizabeth at baka hindi pa dinadatna ng kanyang buwan ng dalaw. Pero hindi pa ito ang pinaka-pinag-usapan noon tungkol kay Elizabeth Cooper, dahil alam nyo ba na naging karelasyon pala ni Elizabeth Cooper ang isang makasaysayang tao sa Pilipinas na nababasa lamang natin sa mga libro. Ang nagpasikat ng pamosong linyahan na I Shall Return na si Douglas MacArthur. I Shall Return, yan ang naging trademark ni General Douglas MacArthur noon na tiyak na alam nating lahat. Si MacArthur ay na-assign sa Pilipinas ng 2 beses, mula noong 1922 hanggang 1924 at mula noong 1928 hanggang 1930. Sa mga panahong iyon, ang relasyon ni MacArthur sa kanyang asawa ay tapos na, kaya di naman maaaring naghahanap siya ng kanyang mamahalin sa mga panahong iyon. Kumbaga ay legal na siyang humanap ng ipapalit niya sa kanyang asawa. Noong panahong iyon ay nakilala niya ang kasalukuyan pa lamang napapasibol na Pilipinang aktres na si Isabel Rosario Cooper o kilala din sa pangalang Dimples. Si Dimples ang kauna-unahang nakagawa ng kissing scene sa kasaysayan ng Philippine cinema, kapartner ang aktor na si Luis Tuason sa pelikulang Ang Tatlong Hambog na akin ang nabanggit kani-kanina lamang. Ang natatanging alindog at ganda ni Dimples ang pumukaw at umakit kay Douglas MacArthur at tila na love at first sight ang general sa balingkinitan at maamong mukha ni Dimples. At eto na nga ang kwento. Noong taong 1930, bumalik si MacArthur sa Amerika dahil inappoint siya ng nooy Pangulo ng Estados Unidos na si Herbert Hoover bilang Chief of Staff. Pero bago ito, nagkaroon pala ng lihim na kasunduan sina MacArthur at Dimples na susunod ang dilag sa Amerika. Lumipad pa Amerika si Dimples at dumiretso sa isang apartment sa Washington DC at hindi niya ito ipinaalam kahit pa sa mismong ina ni MacArthur na si Mary Pinckney Hardy. Doon ay namuhay ng marangya si Dimples, subalit dahil sa lihim ang kanilang relasyon ni MacArthur ay hindi ito lumalabas ng apartment at palagi lamang sa loob kasamang kanyang alagang aso. Pero dahil sa labis na pagkainip ni Dimples ay hindi din nagtagal at lumabas ito ng apartment at nagpagala-gala sa buong distrito hanggang sa nakakilala din ng ibang mga lalaki.
Noong taong 1934, sinampahan ng kasong libelo ni MacArthur ang dalawang mamamahayag matapos lumabas ang isang balita tungkol kay MacArthur at Dimples. Subalit dahil sa naging matibang ebidensya ng mga mamamahayag at napatunayang hindi ito chismis, napag-alaman ng publiko na lihim ngang karelasyon ni MacArthur si Dimples, winakasan ni MacArthur ang kanyang relasyon sa dilag upang makaiwas sa mas malaking gulo. Upang hindi na makarating sa ina ni MacArthur ang balita tungkol sa kanyang kirida, binayaran na lamang niya si Dimples ng $15,000 o halos ₱1,000,000 nang ito'y manahimik na lamang. Binigyan din niya ito ng tiket pabalik sa Pilipinas. Pero hindi bumalik si Dimples sa Pilipinas. Lumipat lamang ito ng ibang lugar sa Amerika. Nagtayo ng sariling pagupitan at sumubok na makapasok sa Hollywood kung saan maliit lamang na mga role ang kanyang nakuha. Dahil sa labis na depresyon at pagkalungkot, winakasan ni Dimples ang kanyang sariling buhay noong taong 1960. Yan ang malagim na sinapit ng ating kababayan na pinaibig at umibig sa isang banyaga noong unang panahon. Alam niyo ba na naging manager pala ng Manila Hotel noon si Douglas MacArthur? Ang Manila Hotel na itinayo noon pang 4 ng Hulyo 1912 ay piping saksi sa napakaraming mga mahalagang pangyayari hindi na lamang sa Maynila kundi sa buong Pilipinas. At isa na nga marahil sa mga pinakamahalagang taong nanuluyan sa nasabing hotel ay si General Douglas MacArthur, na sa mga hindi nakakaalam, nagtrabaho din pala doon ang general. Noong taong 1935, kinomisyon ng nooy Pangulo ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon ang general na si Douglas MacArthur upang tulungan ang Pilipinas na mabuo ang Philippine Army at maging military advisor ng Philippine Commonwealth. Mula taong 1935 hanggang 1941, dahil wala namang permanenteng tirahan si MacArthur sa Pilipinas, pansamantala siyang pinatuloy ng dating Pangulo sa Manila Hotel kasama ang kanyang asawa pa noon na si Jean at ang kanilang anak na si Arthur. Bago pa makarating ng Pilipinas si MacArthur at ang kanyang pamilya, hinire pa ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ang architect na si Andres Luna de San Pedro, anak ng sikat na pintor na si Juan Luna, na magtayo ng 7-room penthouse sa Manila Hotel. Nagbuhay mga hari at reyna ang pamilya ni MacArthur at nakakain nila ang kanilang paborito noon na ulam, ang lapu-lapu na nakabalot sa dahon ng saging. Subalit dahil sa mala royal family na pamumuhay ng mag-anak sa Manila Hotel, ang pondo ng naturang hotel ay tila nasaid at naubos. Noong matanggap ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ang bill ni MacArthur, pinatawag niya si Mayor George Vargas upang aregluhin ito. Ayon sa napagkasunduan, ginawang general manager si MacArthur sa naturang hotel kapalit ng kanilang bill. Kahit pa man noon na iginagalang na tao si MacArthur, hindi niya ito inilintana at pinanindigan ng kanyang pagiging manager ng hotel at doon ay nagtrabaho siya, gaya ng isang typical na empleyado ng hotel. Alam niyo ba na ang tinuturing na kauna-unahang sinehan sa Pilipinas na pag-aari ng isang Pilipino na itinayo sa Maynila ay ipinangalan sa isang sikat na bayani? Ilan sa mga unang sinehan o kung tawagin noon ay sinematografo sa Pilipinas na pinaglabasan ng mga pelikula ay pag-aari ng mga dayuhan katulad ng Salan de Pertiera sa Escolta, Manila noong 1897. Pagdating ng 1901, ilan pang sinehan na pag-aari ng mga dayuhan ang itinayo sa Maynila gaya ng Grand Cinematographo Parisien at Cine Walgra. Taong 1903, nang itayo sa Azcarriaga, tapat ng Tutuban sa Maynila, ang sinehan na pag-aari ng pintor na Pinoy na si Jose Jimenez. Pinangalanan niya itong Cinematographo Rizal na hango sa pangalan ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dahil nakagiliwan ng mga Pilipino ang panonood ng pelikula, dumami ang namuhunan sa pagtatayo ng mga sinehan gaya ng Cine Paz, Cine Anda at Cine Ideal. Maging ang mga teatro na pinaglalabasan ng mga zarzuela at vaudeville ay ginawa na ring sinehan. Ang pelikulang La Vida de Rizal na ipinalabas noong 1912 ang itinuturing na kauna-unahang pelikula na gawa ng mga Pilipino. Samantala, si Jose Nepomuceno ang nag-produce ng first Filipino full-length film na Dalagang Bukid noong taong 1919.